So, yun nga, meron isang tayong followers na nag-PM sa atin at nagpapatulong na gawan ko siya ng control na napakasimple lang naman daw at kayang-kaya ko naman daw gawin. So, tinanong ko siya kung ano yung papagawa niya. Nagpapagawa siya ng transfer pump. So, ang ano nito ay pag namatay, umandar yung pump 1, bali hindi andar yung pump 2, pag hindi umandar yung pump 1. Then, kapag umandar yung pump 1, na-meet niya yung level, mamamatay siya. Then, pagka na-meet ulit niya yung level na mas mababa, aandar siya. Then, yung isang pump 2, kapag na-meet niya yung, pag hindi kayang itapon nung isang pump o hindi niya kayang suportahan yung dami ng tubig na itatapon doon sa kail, doon pa lang papasok yung pump 2. Okay? So, yun yung gusto niyang mangyari doon sa stage niya. Parang yung pump 2, back up lang siya na kapag hindi kinaya ng pump 1, papasok yung pump 2. So, napakasimple lang talaga yun kung iisipin natin, guys. Hindi yun sa pagyayabang. Tinanong niya ako kung kaya ko daw gawin. So, kaya naman po. De, pina-estimate ko. Tinanong ko kung ilang horsepower, anong voltahe, 3-phase ba, single phase. So, nagka-idea na ako sa presyo. Sinabi natin na ang presyo natin ay aabot ng 15,000 kasi 3 horsepower yung pinapagawa niya. Okay, labor and materials na po yun. Wala na siyang iintindihin. I-install niya na lang yung unit. So, namahalan siya kasi 15,000 nga daw. So, nagtaka siya bakit daw ang mahal. Simple lang naman daw. Kung sa kanya naman daw yung materials, okay lang po, walang problema. Magkano labor? Sabi ko, so yung labor na lang po is mga nasa 4,000 or 5,000 na lang. 4,000 na nga lang, sabi ko kasi 5,000. Sige, 4,000 na lang. Namahalan pa rin sa labor. Kasi simple lang naman daw. Dapat daw ang labor na lang daw nun ay mga nasa 2,000 or 1,500 na lang. So, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, kung simple lang naman po pala yung pinapagawa niya, dapat kayo na lang po gumawa. Okay? Tapos sabi niya, wala naman daw kasi siyang tools. Sabi ko, sige po, bilhin niyo po yung materials. Punta po kayo dito sa bahay namin. At dito niyo po assemblein. Dito niyo gawin. May mga gamit ako. At pwede ko po kayong tulungan kung gusto nyo. Tapos bayaran nyo na lang po ako sa kagustuhan yung pagtuturo ko rin sa inyo. Kumbaga alalayan natin siya. Sabi niya, hindi niya daw alam, na tatakot daw siya kasi kuryente daw yan. Tapos baka daw mamaya magkamali siya. Yun naman pala, di sinabi ko sa kanya, yun naman po pala sir. Kung takot naman po pala kayo humawak sa kuryente at hindi nyo naman po pala alam, huwag nyo po sasabihin na madali lang. Kasi kami, mga electrician o gumagawa ng control, ginugol po namin yung oras namin at naglaan kami ng panahon, natuto po kami, maraming pagkakamali, maraming experience na pinagdaanan. Hindi lang po basta-basta yun na parang sasabihin niya lang po na napakadali lang naman. Oo, although madali siyang isipin, pero hindi mo siya kayang gawin. Yun yung problema kasi minsan sa atin. Madali nating isipin, kaya nating isipin sa isip natin, pero hindi natin kayang gawin. So dapat, natuto tayong rumespeto dun sa mga pinapagawa natin. Okay, kung ano po yung binigay niyang labor, so respetuhin natin yung labor na ibinibigay sa atin ng ating technician. Yun lang po. Maraming salamat mga kapatid.